Alam mo bang hindi lang pag-iwas sa carbs ang sikreto ng pagbabago ng katawan natin, kundi ang tamang fasting. Gusto mo malaman kung ano ang kahalagahan ng fasting sa ating katawan? Manood ka po ng live natin ngayon. Hello, magandang umaga! Welcome, welcome po sa atin pong live dito po sa Kwentuhang Pangkalusugan. Dito lang po yan sa ating Mavs TV. Kumusta po kayong lahat? Late na po ang inyong ate Mavs sa pagla-live ngayong umaga, kaya naman patawarin niyo ko. Nandyan po kasi ang aking pinakamamahal na apo. At alam niyo naman pag nandyan yan, talagang naiiba ang aking mga schedule. But anyway, ang mahalaga, nakapag-live pa rin tayo. So, kumusta po kayo? Kahit late tayo, ay sige lang, mag-live tayo. Kung may mga tanong kayo, ay mamaya po ninyong i-reserve yung mga tanong na yan. At kung kayo naman po ay sa tingin ninyo ang mga live natin nakakatulong, pakishare po ang live natin ito. Okay po? At para marami po ang makapanood sa atin. Sige po, subukan natin i-share, no? Yung ating live. So, nood-nood na po tayo ng live sa ating mga followers dyan, sa ating mga kakwentuhan, ka-low carb, ka-stroke. Samahan niyo na po ako sa live natin. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Mabilis lang po yung live natin ngayon kasi tayo po ay bisibisihan ng konti. Kasi yung aking apo nga ay nandyan. Ay nako, alam niyo naman, pag ang apo ay nandyan, ang saya-saya ng inyong ate Mavs. Sige po, magkwentuhan na tayo sa ating kwentuhan pangkalusugan. Nandito po ako sa sakyan kasi nga, nagkakagulo sa aming bahay dahil sa aking apo. Kaya dito po tayo ngayon magla-live. Sabi nga, walang dahilan para hindi ito ituloy. Yes. Sige po. So again, magandang umaga po sa inyong lahat at naka-live na po tayo dito po sa ating Mavs TV. Ang pag-uusapan po natin napakaganda. Yan, sana ba yun? Nahanap ko lang. Yan. Yan. So, marami pong maraming pwedeng gawin para pangalagaan o magkaroon ng pagbabago sa ating katawan. Kasama dyan yung pag-iwas sa carbs, pag-low carb, at isa sa pinakamahalaga din ay yung mag-fasting tayo. Yung fasting po ay mahalaga sa ating mga naglo-low carb yan. Pero, hindi po yan minamadali ha. Ang pagpa-fasting po ay hindi yung nag-low carb ka ngayon, bukas fasting ka na. Hindi po ganun yon. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung kahalagahan nito. Okay? Kasi yung pagpa-fasting, lalo sa naglo-low carb, ay automatic po yan na yung katawan na natin na nagsasabing ready ka nang mag-fasting. So, kung ready ka nang mag-fasting, ang tanong, bakit ba kailangan may fasting pa, Ate Mabs? Hindi ba pwedeng kumain na lang ng tamang pagkain? Okay na yung ganun na lang, kaysa yung nagpa-fasting pa. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, kapag low carber po kayo, magpa-fasting talaga kayo. Dahil once fat adapted na kayo, ay yung katawan ninyo ay inuutusan na kayong huwag kumain. Kasi hindi na kayo nagugutom. Hindi kayo nakakaranas ng gutom. Yung gutom, yes, magugutom, pero hindi yung mayat maya gutom. Okay? O, iko-correct ko yung sarili ko ha. Hindi ko sinasabing hindi na kayo magugutom. Pero, may gutom pa din, pero hindi na yung mayat mayang gutom. Yung bang kakayanin mo ng kumain ng isang beses sa isang araw, 2 beses sa isang araw, minsan 3 beses, yung ganun. Walang mga in-between meals. Yun po ang kagandahan na fat adapted ka na. So, ano ang kahalagahan ng fasting, Ate Mabs? So, pag-usapan natin yan. Meron ako ditong 7 dahilan kung bakit mahalaga ang pagpa-fasting. So, number 1 na kahalagahan nito, pinapabilis ng fasting ang fat burning. Yan. Kaya nga yung mga iba, ang bilis pumayat kasi nagpa-fasting sila. Dahil pag wala ng glucose sa dugo, yung katawan mo napipilitang kumuha ng energy galing sa taba. Sa sarili nating taba. Di ba? Bago tayo mag low carb, medyo chubby tayo, malalaki tayo, puno ng taba ang ating katawan. So pag tayo ay nag low carb na at fat adapted ka na, yung katawan mo
kumukuha na ng energy galing sa sarili mong taba. Kaya pumapayat tayo. Kaya bumibilis yung pagbabago sa ating katawan. Okay? Number 2, pinapahinga ng fasting ang digestive system natin. Mas konting kain, mas konting stress sa bituka. Ano resulta? Mas magaan, mas energetic, mas malinaw ang isip. Napansin nyo ba yan? Yung mga matagal nang naglo-low carb tapos nakakapag-fasting na ng matagal? Kasi ang fasting sa low carb, minsan 24 hours, 36, minsan 72, minsan may nagpo-fasting pa talagang 96. Yung kuya ko nakapag-fasting ng 96 hours, grabe. Mas energetic pa ha kapag hindi kumakain. Kasi napapahinga natin yung bituka. Kasi nung hindi pa tayo low carber, yung bituka natin walang tigil ng kakakain. Pagod ng giling ng ating mga kinakain, di ba? So, kailangan din natin silang pagpahingahin para hindi nai-stress ang bitukan natin. So, pagka hindi siya stress, ay more energy at mas energetic tayo, malinaw ang isip at mas magaan yung ating pakiramdam. Number 3, pinapababa ang inflammation ng fasting. Yung mga maga-maga sa atin, ng mga pananakit ng tuhod, maga sa paa, naku, pag pinasting nyo yan, madali pong mawawala yan. Kahit pa sabihin mo nag-low carb ka, minsan nangyayari na nagkakamanas tayo. And good news, fasting lang po ang solusyon dyan. Maraming naglo-low carb ang nakakita ng ginhawa sa sakit sa joints at pamamaga dahil sa fasting. May mga naglo-low carb na dating may arthritis, dating may mga gout, pamamaga sa paa, nung nag-fasting, nawala po ang mga pamamagang yan. Number 4, pinapatatag ang self-discipline kapag nagpa-fasting tayo. Hindi lang katawan ang tumitibay ha, pati isipan. Nakakapag-focus tayo. Mas kontrolado ang cravings, mas matatag ang temptations. Nakokontrol natin yung mga cravings na yan, yung mga kagustuhan mo kumain ng chocolate, kumain ng mga matatamis. Nakokontrol natin yung temptation. Tumatatag tayo sa mga temptations na yan. Para bang hindi ko kailangan, hindi kasi ako gutom. Kasi nga hindi ka nakakaranas ng gutom. Kayang-kaya mong tingnan lang sila, walang temptations. Ang galing, ano? So, number 5, ayan. Mas stable ang blood sugar kapag nagpa-fasting. Kasi perfect na partner ng low carb ang fasting talaga, promise. Bumababa ang insulin spikes kapag nag-fasting, kaya lalong bumibilis ang healing sa katawan. Kaya po yung mga may sakit, tapos naglo-low carb, tapos sinabayan ng fasting, basta tandaan na, ulitin ko lang, huwag kang mag-fasting agad. Kailangan maging fat-adapted ka muna. At kusa naman na nagpa-fasting na yung katawan mo kahit di mo utusan yan. Kasi nga, fat-adapted ka na. Okay? Mahalaga yan ha, hindi minamadali ang fasting. Although alam mo na ito magpapabilis ng paggaling ng katawan mo, pero hindi ibig sabihin na once mag-low carb ka, agad-agad magpa-fasting ka. Relax lang ha. Lahat ay may tamang oras. Ito po ay proseso, kaya dapat po ay sinatsaga. Patience is a virtue. Okay, so magtiis-tiis muna. Anyway, pag talaga naman nag-low carb kayo, tapos kayo ay nag-fasting, ang kauuwian talaga niyan at maging resulta, kagalingan naman talaga eh. Diba? Kaya, huwag po kayong magmamadali sa pagpa-fasting. Hinihintay yan. Okay? May tamang oras para dyan. Number 6, tinutulungan ng fasting ang autophagy. Ayan. Ano ba yung autophagy? Ito yung natural cleaning mode ng katawan. Galing ni Lord, no? Binigyan tayo ng kakayahan ng ating katawan para maglinis ng cells sa sarili niya. Yan. Nililinis niya yung mga nililinis niya yung mga hindi kailangan ng katawan. 'Di ba? Kaya naman pag na-activate natin yung autophagy sa pamamagitan ng fasting, naku po, mas mapapabilis ang paggaling natin. At matutulungan talaga tayong gumanda ang ating katawan at lumusog tayo, maging healthy. Low carb plus fasting ay the best po yan. Sobrang the best po. Okay?
So, anong ginagawa ng autophagy? Ito yung natural cleaning mode ng katawan. Tinatanggal ang old cells para mas healthy na new cells ang magkaroon ka. Di ba? Ang galing. Inaalis na yung mga basura. Tagalinis po ito ng ating katawan ng mga cells na hindi natin kailangan sa ating katawan. Kaya, ang galing ng pagkalikha ng Diyos sa atin talaga, no? Meron po tayong self-healing mechanism. Yan yung tinatawag na autophagy. At kailangan ma-activate yan. Hindi po na-activate yan sa pagkain ng marami at pagkain ng mga matatamis at maasukal na pagkain at inumin. Kaya nga po, sa paglo-low carb, kasama yan na ma-activate natin. Dahil automatic naman talaga tayong nagpa-fasting dito. Magugulat kasi kayo kapag fat-adapted na kayo. Paano ba yung fat-adapted na sinasabi mo, Ate Mavs? Ito yung dahil sa natanggal na yung asukal sa iyong katawan, sa iyong dugo, at kumukuha na tayo ng taba sa sarili nating katawan, yun yung fat-adapted na tayo. Yun yung time na hindi ka na nagugutom. Humahaba na yung panahon, humahaba na yung oras na hindi ka nagugutom. Dati, nung ikaw ay nasa lumang lifestyle mo, 2 hours lang after kumain, gutom ka na naman. Di ba? Parang, ano ba to? Mayat-maya, kain. So, ginugutom tayo mayat-maya. So, hindi ka tulad kapag low carber ka, dumarating na yung time, nagugulat ka mismo sa sarili mo, ay, ba't ganun? 6 hours na? 12 hours na? 15 hours na? 20 hours na, hindi pa rin ako gutom. Diba? Minsan, yung kasama mo na sa bahay yung nagsasabi sa'yo na, huy, bakit parang di ka pa kumakain? Kagabi ka pa, hindi kumakain na, kahapon pa. Huling kain mo, 2:00 pa. Diba? Minsan kasi, OMAD ka, 1 meal a day ka na lang. At ang nag-worry na sa'yo, yung mga kasama mo sa bahay, pero ikaw na may katawan, wala sa'yo yun. Kasi nga, fat-adapted ka na. At yun ang kailangan ma-achieve natin na sa low carb. Once ma-achieve mo na yan, makukombine mo na ngayon yung low carb at saka yung fasting. Pag na-combine mo na yung dalawa na yan, mas mabilis ang healing mo. Promise. Number 7, mas mabilis na weight loss kapag naka-fasting. So, yun yung sinasabi natin, no? Kanina ko pa binabanggit. Low carb plus fasting equals double burn. Imagine, dahil sa low carb, hindi ka na kumakain ng mga sweets, mga sugary food, sugary drinks, hindi ka na kumakain ng mga starchy food, fruits, na kung saan napakatataas ng fructose, tapos nagpa-fasting ka pa, nako, mas lalo talagang ma-achieve mo yung gusto mong katawan, yung gusto mong weight, at yung gusto mong kalusugan at kagalingan sa iyong karamdaman. Nakakatuwa, meron palang ganitong klase ng lifestyle, no? This is not just a diet. This is a lifestyle, ang low carb. Tapos may fasting ka pa. Sa totoo lang, hindi po madaling mag-fasting. Diba? Minsan nga sa church, pag nagpa-fasting tayo, yung spiritual fasting, kasi itong pinag-uusapan natin, health fasting ito eh. Yung spiritual fasting, hindi natin magawa eh, di ba? Kahit na nga may prayer and fasting pa, sometimes hindi natin magawa. Bakit? Punong-puno na asukal yung katawan natin eh. Tapos bibiglain mong mag-fasting, napakahirap. Kaya naman po, mag-low carb muna kayo. At pag nag-low carb na kayo, napakadali pong mag-fasting. Hindi po yan, wala pong ka-effort. Promise. Kayo na lang yung minsan magtataka, bakit ganun tagal kong magutom. Diba? At may mga times pa na talagang kinakaya mo pa 2 days walang kain. Kaya nga sasabihin nila, mahal mag-low carb. Hindi po totoo yan. Ang tipid po nito, sa totoo lang. At hindi po ito starvation ha, magkaiba po yun. Kasi sinasabi ng iba, ang mga naglo-low carb, ginugutom ang sarili. Naku, hindi po namin ginugutom ang aming mga sarili. Kusa po kaming hindi nagugutom. Promise. Kasi yung ginugutom ang sarili, starvation po ang tawag doon. Marami pong ganyang nagda-diet, yung gugutumin ng sarili kasi gustong pumayat. Hindi kakain, pero hindi naman kumakain ng tamang pagkain. Hindi pinapalitan yung kami kasi dito sa low carb, kumakain kami. Marami nga kaming kumain eh. Kasi meron kaming protein requirements na hinihit eh. Marami kaming kumain. Kaya lang ang kinakain namin, yung tamang pagkain, yung may protina at may healthy fats. So, pag nabusog kami, tama na. Pag gutom kami, kakain kami ulit. Basta low carb ang kakainin namin. Walang asukal, walang pampatamis, walang maraming timpla.
simpleng-simpleng pagkain lang na real food. Manok, baka, baboy, kambing, kalabaw, seafoods, itlog, isda, gulay. Yun lang. Wala kaming kinakaing mga cake, mga ice cream na mga nabibili sa supermarket or kung saan dyan na sobrang tataas ng asukal. Kung kami man ay kakain ng mga cake, kakain ng mga ice cream, sariling gawa namin at sisiguraduhin namin hindi mataas ang carbohydrates nito at siguradong walang asukal. Masarap ba yun, Ate Mabs, walang asukal? May ginagamit po kaming mga alternative na sweetener na safe pa din sa mga naglo-low carb. Kahit diabetico ka, makakakain ka nito. Kasi ito pong low carb ay talagang mas advisable to sa mga diabetic eh. Kasi mas mapapabilis po yung pag-normal ng sugar at nare-reverse yung diabetes nyo. Hindi po ako may sabi niyan. Yung mga doktor na nagpapatotoong marami na silang pasyente, mga low carb doctors, marami na silang pasyenteng na-reverse na ang diabetes. Diba po? Isa po si Annie Tings dyan na talagang na-reverse na yung kanyang diabetes. Praise God! To God be the glory. So, ulitin po natin yung 7 kadahilanan kung bakit mahalaga ang fasting sa katawan ng tao. Number 1, pinapabilis ang fat burning. Number 2, pinapahinga ang digestive system. Number 3, pinapababa ang inflammation. Number 4, pinapatatag ang self-discipline. Number 5, mas stable ang blood sugar. Number 6, tinutulungan ang autophagy na ma-activate. At number 7, mas mabilis na weight loss. Again, kapag ang fasting kinumbine mo with the low carb, dahil low carb muna bago fasting ha, ulitin natin, low carb muna bago fasting. At bukas, i-discuss ko naman sa inyo ano ang kasunod. Kasi 3 combination na mahalagang dapat natin ginagawa pag naglo-low carb tayo. And that is resistance training. Bukas, yan naman po ang ating pag-uusapan dito sa Kwentuhan with Ate Mabs. So, kung seryoso ka sa low carb journey mo, subukan mong idagdag ang fasting. Start slow, listen to your body, at tandaan, discipline today, reward tomorrow. Again, discipline today, reward tomorrow. So, meron po talagang magandang resultang idudulot ito sa ating katawan. Kaya ito, isang bagay na gusto kong tandaan nyo. Huwag kang sumuko. Ang katawan mo, kaya pang gumaling. Ang puso mo, kaya pang lumakas. Ang buhay mo, kaya pang magbago. One fast at a time. One choice at a time. Low carb plus fasting, kaya mo yan. Yes! Diba? Sa totoo lang, kailangan lang natin ng motivation, encouragement, para magpatuloy tayo. Kasi maraming tao na hindi nakakapagpatuloy sa low carb. So sayang, hindi nyo na ma-maximize ang benefits nito. Na on top pala sa mga pagbabawas ng carb, sugar na yan, na may maganda nang maidudulot sa ating katawan, meron pa palang maitutulong ito sa pagpa-fasting na talaga namang mas makakatulong pa sa mas mapabilis na pagganda ng katawan, paglusog nito, at paggaling ng ating karamdaman. Thank you, Lord, for this wisdom. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Ang buti ng Diyos, binibigyan tayo ng mga ganitong karunungan, katalinuhan para magamit natin sa ating kagalingan. At yun po ang ginagawa ko na for 3 years at magpo 4 years na tayo sa paglo-low carb. Kaya, thank God talaga. Buhay pa naman ako. Diba? Sabi kasi ng iba, hindi nila kaya ang low carb. Kasi, rice is life. Wala na po kaming rice for 3 years. At ngayon, pati pamilya ko po, wala na ring rice. So, lahat pa naman kami buhay pa hanggang ngayon. Thank God. To God be all the glory. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. So, yun lang po ang ating pong tips for today. Yung mga kadahilanan kung gaano kahalaga ang fasting sa ating katawan. I hope may natutunan po kayo at magkita-kita po tayong muli bukas. Kung wala na kayong tanong. Pero kung may tanong kayo, pwede naman. Kung hindi ko na ma-discuss ngayon ang tanong ninyo or masagot ang mga tanong ninyo, ilagay nyo lang yan sa comment section para po masagot ko yan kapag nabasa natin. And babasahin naman talaga natin yan. So maraming salamat po sa inyong oras and I hope na magkita-kits tayong muli bukas
para sa ating Day 7 ng 12 Days Before Christmas Low Carb Tips and Guide. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! See you tomorrow! 6:30 ng umaga po ay daily devotion live natin. 10 o'clock po ay ang ating kwentuhang pangkalusugan. 2 o'clock naman sa hapon, magkita-kita tayo sa ating tindahan sa Shopee Live para dun kayo bumili ng mga low carb products at ibang mga items na pwede ninyong pakinabangan at I'm sure na pwede ninyong magamit at pangregalo ngayong Pasko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. See you all again tomorrow. Bye-bye! Always remember, God loves you. Bye.